matuto at marami po kaming maunawaan ng mga reflection ngayong pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So atin na pong babasahin ang 1 Kings chapter 10. Doc Vic, good morning po sa iyo. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Okay ba yung aking sound? Okay po, clear. Okay. Magandang umaga rin po sa lahat. Sisimulan na ba natin ang pagbabasa? Yes po. Okay. Magandang God first morning po sa bawat isa. At isa pong malaking pribilehiyo na binigyan niyo ko ng time na ako ang magbasa ngayong umaga. Ang ating pong babasahin ay manggagaling po sa Uno Mga Hari at Kapitulo 10. Dumalaw ang reyna sa Siba. At nang mabalitaan ng reyna sa Siba ang kabantugan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, ay naparoon siya upang subukin niya siya ng mga mahirap na tanong. At siya'y naparoon sa Jerusalem na may maraming kaakbay, may mga kamelyo na may pasang mga espesya at totoong maraming ginto, at ang mahalagang bato. At nang siya'y dumating kay Solomon, ay kanyang inihinga sa kanya ang lahat na laman ng kanyang dibdib. Talatang 3. At isinaysay ni Solomon sa kanya ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa hari na hindi niya isinaysay sa kanya. At nang makita ng reyna sa Siba ang buong karunungan ni Solomon at ang bahay na kanyang itinayo, at ang pagkain sa kanyang dulang, at ang pagkaayos ng kanyang mga alila, at ang tayo ng kanyang mga tagapangasiwa, at ang kanilang mga pananamit, at ang kanyang mga tagahawak ng saro, at ang kanyang sampahan na kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon, ay nawalan siya ng diwa. 6. At sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Gayon may hindi ko pinaniwalaan ang mga salita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata. At narito, ang kalahati ay hindi nasaysay sa akin. Ang iyong karunungan at pagkaginhawa ay higit kaysa kabantugan na aking narinig. Maginhawa ang iyong mga lalaki, maginhawa ang iyong mga lingkod na ito, na nagsisitayong palagi sa harap mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Talatang 9, purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo upang ilagay ka sa luklukan ng Israel, sapagkat minahal ng Panginoon ang Israel magpakailanman. Kaya't ginawa kanyang hari upang gumawa ng kahatulan at ng katwiran. At siya'y nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto at mga espesya na totoong sagana at mga mahalagang bato. Kailan may hindi nagkaroon ng gayong kasaganaan ng mga espesya, gaya ng mga ito na ibinigay ng reyna sa Siba sa Haring Solomon. At ang mga sasakyang dagat naman ni Hiram na nagsipagdala ng ginto mula sa Ophir ay nagsipagdala ng saganang kahoy na almog at mga mahalagang bato mula sa Ophir. At ginawa ng hari ng mga haligi ang mga kahoy na almog sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari. At ginawa ring mga alpa at mga salteryo sa mga awit.
kailan may hindi dumating ang mga gayong kahoy na almog o nakita man hanggang sa araw na ito. At ang Haring Solomon ay nagbigay sa reyna sa Siba ng lahat niyang naibigan at lahat niyang hiningi. Bukod doon sa ibinigay ni Solomon na kanyang kaloob hari. Sa gayoy bumalik siya at umuwi sa kanyang sariling lupain, siya at ang kanyang mga lingkod. 14. Ang timbanga ng ginto na dumating kay Solomon sa isang taon ay 666 na talentong ginto. Bukod doon sa dinala ng mga naglalako o sa kalakal ng mga mangangalakal at sa lahat na hari ng halo-halong bayan at sa mga gobernador sa lupain. At ang Haring Solomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto. 600 siklong ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At siya gumawa ng 300 ibang kalasag na pinukpok na ginto. 3 librang ginto ang ginamit sa bawat kalasag at ipinaglalagay ng hari sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano. Bukod dito gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at binalot ng gintong pinakamainam. May 6 na baitang sa luklukan at ang pinakalangit ng luklukan ay mabilog sa likuran at may mga pinakakamay sa bawat tagiliran sa siping ng dako ng upuan. At 2 leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay. Talatang 20. At lalong 2 leon at 12 leon ang nakatayo roon sa isang dako at sa kabilang dako sa ibabaw ng 6 na baitang, walang nagawang gayon sa alinmang kaharian. At ang lahat na sisidlang inuman ng Haring Solomon ay ginto. At ang lahat na sisidlan sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano ay taganas na ginto. Walang pilak. Hindi mahalaga ito sa mga kaarawan ni Solomon. Sapagkat ang hari ay mayroon sa dagat na mga sasakyan na yari sa Tarsis, nakasama ng mga sasakyang dagat ni Hiram. Minsan sa 3 taon ay nanggagaling ang mga sasakyang dagat na yari sa Tarsis na nagdadala ng ginto at pilak at garing at mga unggoy at mga pabo real. Sa gayoy ang Haring Solomon ay humigit sa lahat ng mga hari sa lupa, sa kayamanan at sa karunungan. At hinanap ng buong lupa ang harapan ni Solomon upang makinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. At sila'y nagsipagdala bawat isa ng sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at damit at sandata at mga espesya, mga kabayo at mga mula na sanggayon taon-taon. Ang mga karo at kabayo ni Solomon, talatang 26. At pinisa ni Solomon ang mga karo at ang mga ngabayo. At siya'y may 1,400 karo at 12,000 mga ngabayo na kanyang inilagay sa mga bayan ng mga karo at kasama ng hari sa Jerusalem. At ginawa ng hari na maging gaya ng mga bato ang pilak sa Jerusalem, at ang mga sedro ay ginawa niyang maging gaya ng mga puno ng sikomoro na nasa mababang lupa dahil sa kasaganaan. Talatang 28, at ang mga kabayo na tinangkilik ni Solomon ay inilabas sa Ehipto. At ang mga mangangalakal ng hari ay nagsitanggap ng kawan ng mga yaon, bawat kawan ay sa halaga.
at kanilang isinasampa at inilalabas sa Ehipto ang isang karo sa halagang 600 siklong pilak. At ang isang kabayo ay sa 150. At gayon na lahat ng mga hari sa mga Hitio at sa mga hari sa Syria ay kanilang inilabas sa pamamagitan nila. Amen. Amen po. Amen. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang ating binasang kapitulo po. Pwede po ba akong mag-reflect bago? Hindi po, Doc Vic. Okay. At yung pong sa unang talata, ang sabi ay, at nang mabalitaan ng reyna sa Siba ang kabantugan ni Solomon, ay naparoon siya upang subukin niya siya ng mga mahihirap na tanong. Talaga pong gusto niyang makita at masukat kung gaano katalino at karunong si Haring Solomon. Kaya po sa talatang 3 ay ang sabi po ay, at isinaysay na Solomon sa kanya ang lahat ng kanyang mga tanong, walang bagay na lihim sa hari na hindi niya isinaysay sa kanya. Ibig sabihin po, kahit yung mga bagay na lihim sa hari ay nasabi ni Haring Solomon sa reyna sa Siba. Ang sabi po sa SDA Bible Commentary, Volume 2, page 779, doubtless questions that had to do with diversified fields of learning. To this question, Solomon gave helpful, intelligent answers, which directed the queen's mind to the true source of his wisdom and prosperity. Dito ko po nakita na hindi ipinagmalaki o itinaas ni Haring Solomon ang kanyang sarili, kundi ang lahat na mayroon siya ay ipinakilala niya na ito po ay buhat sa Diyos na nagbigay sa kanya. Kaya naman po, dun sa talatang 9, pinuri ng reyna sa Siba ang Panginoon. Ang sabi niya, purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo upang ilagay ka sa luklukan ng Israel. Kaya po, moral lesson of the story, kahit ano po mayroon tayo, katalinuhan, kayamanan, special talent or what, itaas natin ng Diyos. At pasalamatan natin siya dahil siya lang ang pinanggagalingan ng lahat ng mayroon po tayo. At kung gusto rin po nating magkaroon ng karunungan, ang sabi po sa Santiago, Kapitulo 1 at talatang 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Yun lang po at happy God First morning. Salamat po, Doc Vic. At bukod kay Doc Vic ay meron pong assign din na magre-reflect si Pastor Archie Cabukos at si Pastor John Vincent Moralda. Yan, pakinggan natin una si Pastor Archie. Pastor Archie? Okay, happy God first morning po, mga kapatid. Ako po ay nasa biyahe pa, so hindi po na ako mag-open ng camera. So ang akin pong nakitang observation doon sa talata na atin pong binasa, kung ang wisdom ng Panginoon ay nai-reveal sa ating mga buhay, lalo na sa ating pamilya, ay ito'y nag-a-attract sa iba na ano kayang amazing dito sa pamilyang ito. Kaya katulad ni Haring Reyna ng Siba, dito sa verse 6 to 7 mga kapatid, sabi dito, at sinabi niya sa hari, tunay na nabalita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan.
Gayon, gayon may hindi ko pinaniwalaan ang mga salita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata at narito ang kalahati ay hindi nasaysay sa akin. Ang iyong karunungan at pagkaginhawa ay higit sa kabantugan na aking narinig. So, si si Reyna ng Shiba mga kapatid ay gusto niyang maganda yung kanyang yung tinatawag natin yung sa panahon ni Adan at ni Eva, yung doubt and curiosity. Kung ito pala isisik natin sa ating Panginoon, mayroong blessings katulad sa ni King Shiba. Nagkaroon siya ng blessings na nalaman niya ang katotohanan na ang wisdom pala ay nagmumula sa Panginoon. At napakaganda ang ginawa ni King Solomon na ang wisdom ay ipinapakilala niya yung ating Panginoon, tagapagligtas. Kaya finally mga kapatid ay kaya ito po yung ating kaya sabi po dito, kapag ang buhay ng isang mananampalataya mga kapatid ay puno ng pagsunod at takot sa Diyos, ang presensya ng Diyos ay naging malinaw sa iba. Minsan hindi na kailangan ng maraming salita mga kapatid, no? Ang pinakamalakas na patotoo ay ang pinakamalakas na patotoo ay ang buhay na transform ng Diyos. Tulad ni Solomon, naway ang ating pamumuhay ay magpapahayag na tunay ngang mabuti at dakila ang Diyos. So yan lang po mga kapatid. At marami pong salamat. Happy God First Morning sa ating lahat mga kapatid. Maraming salamat, Pastor Archie. At pakinggan naman natin si Pastor John Vincent Moralda. Good morning, Pastor. Morning, Sir Alvin. Good morning, everyone. God first morning po. A short reflection this morning about sa chapter na ating pong binasa, 1 Kings chapter 10, ay nakita ko lang ay parang tatlong bagay na umiikot yung kwento sa chapter na ito. Particularly, it was also mentioned na sa mga reflection, yung wisdom, na alam mo natin na there is always a danger when it comes to wisdom. Kasi praise God because He's the source, but oftentimes it can lead also into intellectual pride. Well, but here, dito po sa kwentong ito ay ang wisdom na pinapakita po ang hari Solomon ay nagdodraw sa mga tao or humahatak sa mga tao na hanapin nila ang katotohanan. And we all know that ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating Diyos. At it was also presented na ang source ng wisdom ay walang iba kundi ang ating Diyos. Pangalawa ay yung wealth. Po? Sa Deuteronomy chapter 17, pinapakita po doon at sinasabi ng Diyos na ang mga hari ay bawal nilang mag-multiply ang kanilang gold, horses, at anumang ari-arian na meron sila. But here, nakalist ho yung mga ang dami hong kayamanan ni Solomon. But alam natin na sa kwento at sa buhay ni Solomon, pinakita niya na wala yun. Those things are pinagmumulan yun ay walang iba kundi ang Diyos because it was God's provision and favor. And sometimes there is also a downfall when it comes na yung tinatawag nating pitfall. Kasi minsan, naa-attract tayo sa mga possessions, wealth sa buhay na it can create a false sense of security rather than focusing the giver of blessings. At sometimes, ang tingin natin sa Diyos ay para siyang useful but not beautiful. Sometimes, we love the gifts
but He doesn't like the giver of those gifts. And I hope this presentation na ginawa ni Solomon ay hinighlight niya talaga that God is the source of all blessings, na ang mga bagay na ito ay nangyayari dahil sa provision at favor ng Panginoon. Pangatlo ay, and the last ay yung tinatawag ho nating influence. It was mentioned by Pastor Archie that no need to preach para ho ay mapakilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran. Sometimes, sa silence ng buhay natin, ng mga bibig natin, ay it doesn't mean that we are not preaching, because our lives ay nagsasalita on how we deal our daily lives, particularly sa buhay ni Solomon. He was an excellence as a silent witness. Alam mo, kasi sa verse 5, namangha ho yun si Queen Sheba, yung queen dahil bakit si Solomon ay ang kanyang daily affairs, ang kanyang ethics, at ang kanyang hospitality ay napaka-excellence. It can gives a credibility sa message na that we proclaim. There's a quotation says that we must walk the talk and talk the walk. Our words will always synchronize sa daily lives natin o yung ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, sa kwentong ito ay nakita ho natin na si Solomon, ang kanyang influence ay na-establish niya ito dahil sa ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng peace and trade. And sometimes, ang influence natin ay it has a big impact on what we preach, on our mission, mga kapatid. Kaya dito sa kwentong ito, paalala ng ating Panginoon that wisdom ay balik pa rin sa Panginoon. Ang wealth, balik pa rin tayo. Focus pa rin tayo sa Diyos. At ang influence, focus pa rin tayo sa Diyos, because our lives will become an instrument to influence those people ang hindi pa po nakakaalam ng pabalita ng ating Panginoon. Yun lang po, Pastor Nelvin, at happy God first morning sa lahat. Salamat, Pastor John Vincent, sa iyong reflection. So nice ko po magbasa ng mga reflection din dito sa ating comment section. Si Brother Moses Canlas, sabi po dito sa Deuteronomy 28:13, tinupad ng Diyos ang pangako niya sa Israel, kung susunod at dililiko sa kaliwa o sa kanan man, gagawin kitang ulo hindi buntot, katulad ni Solomon na naging bantog. Sana kunin natin ang sekretong ito, unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Yan, happy God first morning po sa lahat. Sabi ni Pastor Jerry Stabilio, sabi niya po dito, nagkaroon ng palitan ng regalo sina Solomon at ang reyna ng Sheba. Hindi tulad ni Hezekiah, sabi sa 2 Kings chapter 20, 12-20, kinilala Solomon ang Diyos at nagbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Dahil dito, kumanga ang reyna ng Sheba sa Diyos ng Israel, at maaring ang kanyang pagbisita ay nagdala sa kanya sa pagsuko ng kanyang buhay sa Diyos. Mateo 12:42. Marami ang nagkakamal ng kayamanan, ngunit hindi kinikilala ang nagbigay. Samantalang tinanggap ng reyna ng Sheba ang mga pagpapalang dumarating kapag kinikilala ang Diyos bilang dakilang tagapagkaloob. Maraming membro ng iglesia ang kumikilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kanilang tinatanggap at buong loob silang nagbibigay para sa kanyang gawain. Tulad ng sabi ng isa, habang nagbibigay ako, mas lalo akong pinagpapala ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan, kaalaman at kaayamanan, at ang kanyang bayan ay niluwalhati ang kanyang pangalan. Yan. Sabi naman ni Brother Sunny Talusan ng Pantok Church, ang mga refleksyon na kuha ko po dito, ano ang hinahangad ko? Karunungan mula sa Diyos o karangyaan ng mundo? Ang buhay ko ba ay nagbibigay luwalhati sa Diyos o sa aking sarili? Kapag ako ay pinagpapala, mas lalo ba akong nagpapakumbaba o nagiging kampante? Sa ating buhay, tayo ay humingi ng karunungan sa Diyos araw-araw. Gamitin ang pagpapalang bilang patutuo na ito ay galing sa Diyos sa mga tao, at ang mga talento natin ay paraan upang luwalhatiin ng Diyos. Tayo rin
magbantay sa ating puso sa gitna ng tagumpay at patuloy natin na alalahanin natin na ang Diyos ay pinagmumulan ng lahat at ang karunungan at takot sa Diyos ay mas mahalaga kaysa manan ng mundo. Yeah. Sabi din ni Brother Jonathan Maglonso ng Malolos SDA Church, tungkol po dito sa 1 Kings chapter 10, sa karunungan at kayamanan na binigay ng Diyos kay Haring Solomon ay ginamit niya ayon sa katapatan niya sa Diyos. May pakumbaba niyang binahagi kay Reyna Sheba at ang kapalit nito ay bunga pa ng maraming pagpapala. Aral, gamitin natin ang pinagkatiwalang kayamanan sa atin ng Diyos sa ikasusulong ng kanyang gawain. Amen. O, sabi pa ni Brother Teddy Francisco ng East Bulacan 2. Yan. Happy God first morning po mga kapatid. Gaya po ng sinabi ng Panginoong Hesus, lumiwanag ng gayon ang iyong ilawan upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang Ama o ang Diyos na nasa langit dahil ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. Yeah. So yan po yung mga comment natin dito sa Zoom. Ewan ko po doon sa ating FB kung meron po sila mga reflection, mga nanonood sa atin sa Facebook. Ayan. So meron pa po ba kayong reflection mga kapatid na nais idagdag? Pwede po kayong magbukas ng inyong camera. Or kayo po ay... Good morning po, Pastor. Good morning po. Pastor Albanza. Yes po. Good morning po. Good morning po. Napakaganda po ng ating pong binasa ngayong umaga. Ako po ay na-bless. Lalo tigit po sa ating pong binasa ng ating pong reader ngayong umaga. Na sa verse 9 po ng unang hari, ganito po ang pagkasabi dito sa Biblia. Ang sabi po ay ganito, purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo at naglagay sa iyo sa trono ng Israel sapagkat minamahal ng Panginoon ang Israel. Kailanman ginawa kaniyang hari upang maglapat ng katarungan at katwiran. Alam niyo po, ito yung sinabi ni Reyna Sheba kay Haring Solomon. Napakaganda po, no? After po na nakita ni Reyna si Haring Solomon at ito po ay na-prove niya mismo sa haring ito na ating Panginoon na sinasamba ay totoo. Iyon yung napakaganda po dito sa buhay ni Haring Solomon. Kaya nga po nabanggit na mga kapatid kanina na hindi po nagmataas si Haring Solomon, kundi sinunod niya po ang karunungan ng Diyos para po ihayag sa isang reyna na ito na binabanggit po sa ating pong Bible. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, alam nyo, habang po binabasa ko to kahapon yung Biblia, talagang nakita ng babae o isang reyna na ito kay Haring Solomon yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya nga sabi niya, purihin ang Panginoon mo, Haring Solomon. Tunay nga na ito ay totoo ang iyong Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating buhay ngayon, tinuturo din to sa atin mga kapatid bilang isang mananampalataya, bilang isang kamanggagawa, na dapat ito ay laging makikita sa atin mga kapatid yung kaamuan sa ating buhay. Kasi po, mismo tayo po ay isang reflektor ng ating Panginoon. O siya mismo yung ating nire-representahan dito sa sanlibutan ito. Kaya po, nawa, sa ating pong paglalakbay, ano man po ang ating gagawin, dapat natin laging ibigay ang ating pong karunungan na mayroong kasama ang Diyos. Kasi mahirap po mga kapatid, nabanggit kanina ng ating mga kapatid, na kapag tayo na po ay mayroong katalinuhan, mayroong kayamanan, minsan mga kapatid, hindi na po nangunguna ang Panginoon sa ating buhay. Pero dito kay Haring Solomon, nakikita ko po talaga yung paggabay ng Panginoon sa kanya. At ang hindi lang po nagtatapos yan, nabanggit ni Pastor Jerry, alam nyo, sinuklian ito ng kayamanan. Alam mo yung babae, nung nakita niya yung puso ni Haring Solomon na ganun katapat sa Panginoon,
binigyan niya ng maraming pagpapala. Kaya po ako naniniwala na ang Panginoon ay tumitingin lagi po sa ating pong puso, na kapag atin pong sinusunod ang kanyang kalooban, may sorpresa palagi ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, lagi nating tandaan yan na ang Panginoon handang magbigay ng lahat nating pangangailangan kung handa rin po tayong sumunod. Kaya po mga kapatid, hold on tayo at ibigay natin pa po sa ibang mga kapatid natin ang reflection. Happy God First Morning. Maraming salamat, Brother Romel. Yan. So, yung reflection ko din dito, mga kapatid, si Queen Sheba ay napasugot kay Haring Solomon kahit na napakalayo. No, nakikita ko dito na ang tanong sa atin, kapag ba tayo mayroong karunungan at kayamanan, napapalapit ba natin ang mga tao sa ating sarili o sa Panginoong Diyos? So yun, kamusta po tayo? Yung talento ba natin, na ilalapit ba natin yung mga tao sa Diyos o sa ating sarili lang? Umahanga sila sa atin. Nawa ay sa Panginoon sila malalapit at hindi po sa atin. So si Pastor Jerry ay nagtaas po ng kamay. Pastor Jerry, good morning po. Good morning, God First Morning sa inyong lahat mga kapatid. Ako ay na-impress dito sa ating binasa kasi merong sinabi si Jesus Christ mismo tungkol doon sa Queen of the South, no? Na ito nga ay yung Queen of Sheba, no? Si Queen Sheba na inilalarawan na naghahanap siya ng karunungan at namamangha sa karunungan na ibinigay ng Diyos kay Haring Solomon. Dito sa New Testament ay mayroong mga pariseo na nakatagpo si Jesus Christ na tagapagturo ng banal ng kautusan, ng kautusan, at humihingi sila ng tanda kay Jesus Christ, no? At nagbigay si Jesus Christ ng mga palatandaan. Sabi sa kanya, ibinalik ng Panginoon sila sa larawan ng lumang tipan na lumalarawan sa buhay niya ni Jesus Christ upang sila'y maniwala, because they are unbelievers, no? Nandun sila sa loob ng konteksto ng mga tagapagturo ng kasulatan, pero hindi sila naniniwala doon sa content yung itinuturo ng banal na kasulatan, bagamat maliwanag nilang nakikita si Jesus na siya ang fulfillment ng mga sinasabi ng mga storya sa banal na kasulatan tulad ni Jonah, no? Sabi gano'n ni Jesus ay there is something greater than Jonah is here. Sabi niya noon, may mas higit na dakila pa kay Jonah na narito ngayon sa inyo. Sabi niya gano'n. At dumating din ang Queen of the South, sabi niya doon. At sabi niya ay upang humingi ng karunungan sa kay Solomon. Pero ang sabi niya, now something greater than Solomon is here. Mga kapatid, narito ngayon sa ating panahon, ganun din, ay mayroon pong higit na dakila kay Haring Solomon, na yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. At marami, tulad ng sinasabi po natin dito ngayon, marami dapat ang ma-attract sa Kanya. Kasi mga kapatid, tulad ng karanasan marahil ni Queen of Sheba, sasabihin ng mga tao ay, aba, ay kalahati lang pala ang sinabing katotohanan sa akin, mas malaki pala ang katotohanan na dala ninyo. Sabi gano'n. So yung mga usap-usapan ng mga tao ay mamamangha ang mga tao sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon, at ipinakikita ang buhay nila na hindi nakafocus sa mga bagay ng sanlibutan, kundi nakafocus higit doon sa dakila na Diyos na ating Panginoon, na mamamangha sila na mayroong ganitong mga taong sumasaksi sa Panginoon ng higit na gamit ang kanilang kayamanan.
So ang kayamanan ay hindi ang nakapag-a-attract mga kapatid. Ano mang galing nakapag-a-attract, kundi yung nagbibigay ng lahat sa atin. Doon natin sila ina-attract na makita na higit na mas maganda siya kaysa ating mga tinataglay. Si Hezekiah ay doon siya nabigo matapos niyang tanggapin ang lahat ng binigay sa kanya ng Panginoon na kamangha-mangha nang dalawin siya ng hari ng Babylonia. Ang ipinakita niya ay ang mga kayamanan sa bahay niya. Hindi niya nabigo siyang ipakilala ang lahat ng nagpakita sa kanya ng kamangha-mangha. Kaya ibinigay ng Panginoon ang kayamanan niya sa Babylonia. So mga kapatid, sana ang makita sa buhay natin ay ang kayamanan na natitira sa ating buhay at siya lang ang pinakadakila, ang ating Panginoon na nagbibigay ng lahat. God bless you mga kapatid. Missional wealth. Maraming salamat, Pastor Jerry. Amen. Amen po. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating closing prayer para po bigyan daan ang ating pong morning devotional. Doc Vic, inyo pong closing prayer. Tayo po ay manalangin, Amang banal na mahabagin at mapagpalang Diyos. Panginoon, pinapasalamatan ka namin ng labis na kami po ay iyong ginising ngayong umaga na may buhay at may kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na iyong ibinigay sa amin at aming pinagbulay-bulay. Sana po ang mga katotohanan ito, gaya ni Haring Solomon, ay makita sa amin. Hindi namin maitaas ang aming sarili, kundi laging anuman ang aming ginagawa, anuman mayroong kami, o anuman, Panginoon, ang nakikita sa amin, ang makita, Panginoon, ay kayo at hindi kami. Panginoon, kayo ang nakakaalam ng aming mga puso. Kung hindi pa kami naririto sa ganong estado, Panginoon, baguhin mo kami. Baguhin mo kami upang maging tagasunod sa iyo, Panginoon, at maging sermon ang aming mga buhay sa araw-araw. Pagpalain pa, Panginoon, ang aming mga gagawing pag-aaral sa pagkatapos nito upang ang lahat na nakikinig ay mapagpala. Sumaamin nawa, Panginoon, palagi ang gabay ng iyong banal na Espiritu na kami, Panginoon, ay magpatuloy sa aming gawain para tapusin ang gawain mo. Ito po ang aming dalangin, lakip ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. 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 Church history. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan.
Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad nina Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen po. Amen. Amen. Maganda sa pagsalubong sa ating Panginoong Diyos. At atin na pong mapapakinggan ang ating devotional, Jesus Wins. Yan, reading po and reflection ni Sister Verona. Yan, happy God first morning po. Yes, good morning po sa ating lahat. At tayo po ay nasa February 11 na. A call to greater earnestness. Ang babasahin ko po ay ang Tagalog, ang kanyang pagtustos. So atin pong basahin po ito ng sabay-sabay. So Matthew 6:11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. So ang pang-araw-araw na tinapay ay isang pangunahing pangangailangan na hindi matutugunan sa ilang bahagi ng mundo sa kasalukuyan. Nagbibigay ang ADRA ng nakakabiglang importansya sa kanyang website. Ang gutom at malnutrition ay pumapatay ng mas maraming tao bawat taon kaysa sa pinagsamang bilang ng mga namamatay sa AIDS, malaria at tuberculosis. Ngayon halos 1 bilyon na tao sa mundo ang nagugutom at ang pagkain ay hindi tiyak. Ang pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw ay mananatiling isang pangunahing alalahanin ngayon tulad ng noong mga panahon ng Biblia. Ang gutom at uhaw ang mga unang hadlang na hinarap ng Israel natapos silang tumawid sa pulang dagat. Agad pagkatapos sa umawit ang mga Israelita ng makulay na awit ng pagtubos.
Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila bilang kanilang tagapagbigay na pinagaling ang mapait na tubig sa Mara at nagbigay sa kanila ang tinapay mula sa langit na kalaunan ay tinawag na mana. Ang mana ay babagsak mula sa langit araw-araw maliban sa Sabat ng Panginoon. Ng pagbibigay ng Diyos para sa kanilang espiritual pati na rin sa pisikal na pangangailangan. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moses, "Kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at manmumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi." Noong unang siglo, karamihan sa mga tao ay umaasa sa kanilang arawang sahod para sa kanilang pang-araw-araw na tinapay na isang mahalagang bahagi ng kanilang dieta. Tulad ng ipinakita sa mga mahimalang pagpapakain. Ang pisikal na tinapay isa ring kalinghaga para sa espiritual na sustansya na maliwanag sa sagot ni Jesus sa tukso na binanggit ang Deuteronomio 8:3 na susulat, "Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang tinuruan ni Jesus ang kaniyang mga alagad kung paano manalangin, isinama niya ang kahilingan para sa pang-araw-araw na tinapay. Maaari tayong humingi sa Diyos na tugunan ng ating pang-araw-araw na pisikal, emosyonal at espiritual na pangangailangan. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na kapayapaan, aming araw-araw na pagtitiwala, naming pang-araw-araw at pananampalataya. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na kagalakan. Sabik ang Diyos na tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Ang pinakamahalaga, ang mana ay nagbibigay din kay Jesus na siya ang tunay na mana. "Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit." At ang sabi dito sa bandang huli, "O Panginoon, bigyan mo kami ng pang-araw-araw at saganang pahayag tungkol kay Jesus at sa kanyang biyaya." So dito po sa ating babasahin ngayon, ang ating reflection, siyang ating tunay na tagapagbigay na handang tumugon sa ating pisikal, emosyonal at espiritual na pangangailangan sa araw-araw. Tinuturuan din tayo nito na magtiwala sa kanyang katapatan at katarungan sa gitna ng ating mga kakulangan. So si Jesus bilang ang ating pagkaing nagbibigay buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pangako na ikaw ang aming tagapagligtas sa lahat ng aming mga tagapagbigay sa aming lahat ng pangangailangan. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyong pag-provide araw-araw at huwag mabalisa kundi manatiling umasa sa iyong katapatan. At higit sa lahat,
Busugin niyo po kami ng ang aming mga kaluluwa sa pamamagitan ni Jesus, ang tunay na pagkaing nagbibigay buhay. At sa amin pong pagpapatuloy, Ama, sa pakikinig ng inyong mga salita, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan nang sumalok kami ng mga bagong katotohanan na nanggagaling sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Ma'am Azinet Barona. Ayan. So, atin pong pakinggan ang God First video. Tithing is God's system of returning 10% of our increase, our profits, wages, and salaries to His storehouse. Although clearly taught in the Bible, tithing remains a somewhat controversial topic in Christianity. Some people say there isn't much evidence for tithing in the New Testament, as if the Old and New Testaments were disconnected. Others claim tithing was only for the Jews and that today we are called to give our all to God. But in practice, they often end up returning far less than 10% to Him. And still others go to the opposite extreme. They are meticulous tithers, returning exactly 10%, even on the estimated value of gifts, but show little interest in caring for the poor and refugees or extending mercy to others. In the New Testament, Jesus made it clear that we are to do both, faithfully return an honest tithe and uphold justice, mercy, and faith. And God told Moses, all the tithe of the land is holy to the Lord. Through the centuries, millions of believers have taken God at His word, testing His promises in Malachi 3:8-12 and discovering His faithfulness. Maybe you've heard of several families whose surnames became world-famous brands: Heinz, Kraft, Wrigley, Hershey, and Colgate. Did you know that they were all faithful tithers? Jesus invites us to do the same, to return a faithful tithe as a sign of our allegiance to Him and our trust in His ability to provide. When we do that, He uses those resources to spread the everlasting gospel to the ends of the earth and hasten Jesus' soon return, and we grow stronger in faith ourselves. Let's ask, do my tithes truly represent 10% of all the material blessings I receive? Have I left out anything essential in my calculations? Then, let's step out in faith and follow His word in our giving. As we now return 10% of our increase to God as tithe and give our regular and systematic promise offerings, let us place ourselves last and God first. Amen. So ngayon po ay Amen. dadako na po tayo sa Councils on Stewardship. Pero bago yun, nais ko pong manawagan sa inyo sa ating pong Acts Prayer. Kung meron pong pwede mag-volunteer mamaya para po sa ating Acts Prayer. Comment nyo lang po dyan sa ating comment, sa ating pong chat box. So atin na po. Hello po. Ako na po sa Acts Prayer. Okay. Salamat po Kuya Donnie. Sige po. Thank you po. So ngayon po ating mapapakinggan si Pastor Richard Mendoza, ang ating pong Stewardship Director ng Central Luzon Conference. Pastor Richard, good morning po. Play po natin, Pastor Nelvin, yung video. Meron siyang recorded na sa akin. Play ko po. Okay po, sige. Panoorin po natin yung replay. Pero hindi pa natin napanood. Sige po Kuya Melvs, thank you po. Opo. Magandang umaga po mga minamahal na kapatid sa Central Luzon Provinces Mission. Ako po ay natutuwa na muling makapaglingkod sa inyo bagamat napahiwalay na tayo sa isa't isa. Ang Central Luzon Conference po ay handang maglingkod sa inyo sa pamamaraang ganito. At nami-miss na po namin kayo. Ako po ay nagpapasalamat din sa inyong Stewardship Director, Pastor Barredo, na ako'y kanyang naanyayahan upang maglingkod. So ngayong umaga ating pong pag-usapan ang paksa
na naka-assign sa akin na matatagpuan sa chapter 10 ng ating Counsels on Stewardship ni Ellen G. White. Ang pamagat po nito ay A Call to Earnestness. Ito pong paksa na ito ay napakahalaga sapagkat talaga namang the world and the churches are breaking God's law, sabi nga. At sa Tagalog ay kailangan silang mabigyan ng babala. Kung ang sino man ay tumanggap ng tanda ng hayop, no? If any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. With such a curse hanging over the transgressors of God's holy Sabbath, should we not show greater earnestness, greater zeal? No? So, ang daming mga lumalabag ng araw ng Sabat. Kailangan tayong maging earnest. Pag sinabi mong earnest, talagang kinakailangan na kaagad ito. Ito ay gagawin natin ng may tinatawag na sincerity, tapat taos puso, zeal, sigasig, katapatan, at kaseryosohan. So tingnan po natin, ang sabi pa dyan, no? Yung ating pagkakaroon ng mensahe na mabibigyan natin sila ng babala ay wala namang ibang gagawa nun kundi tayo mismo ng mga nasa remnant church sa huling kapanahunan. So, bakit minsan tayo nagiging indifferent? Yung parang minsan wala tayong pakialam, nagiging makasarili tayo, at tayo ay naakay ng mga pansamantalang interest na naandito sa sanlibutan. No? Sabi ni Ellen White, is our interest separated from Jesus? Baka daw napapahiwalay na tayo sa Panginoon. Has the truth become too pointed, too close in its application to our souls? And like the disciples of Christ who were offended, have we turned away to the beggarly elements of the world? Ano ba itong mga beggarly elements na ito ng mga world, mga kapatid? Na dahil doon ay napapalayo na tayo, no? Yung bang mga katotohanan na yan ay hindi masyadong tumalab sa atin, no? Sabi pa dito, we spend money for selfish purposes. Nako, sabi nga nung isang nagtuturo ng pagbabudget, ang sabi niya, minsan daw ay mas marami pa ang ating ibinabudget sa ating pera para sa ating mga wants, yung mga gusto natin na nag-gratify ng our own desires while souls, ang mga kaluluwa ay nangamamatay na walang nalalaman tungkol kay Jesus at sa katotohanan. Minsan, no, naakay tayo ng mga makamundong mga entertainment, mga kung ano-ano. Hindi ko naman sinasabi na ito ay lahat ay masama, kundi kinakailangan talaga meron tayong prioridad o yung pangunahin nating isinasaalang-alang. Kasi kung mauubos ang ating mga kaperahan doon, ang ating panahon doon, ay sino na lang ang sasagip sa mga kaluluwang ito? Kaya nga dapat daw, sabi ni Ellen White, all should have a living faith. A faith which works by love and purifies the soul. Men and women are ready to do anything to indulge self. Yun ang mas madaling gawin, di ba? Yung mag-indulge ka, satisfy mo yung mga desires mo. But how little are they willing to do for Jesus and for their fellow men who are perishing for the want of the truth? No? Kaya tayo, kakaiba tayo bilang mga anak ng Diyos, mga kaanib ng remnant church, kasi nasa huling kapanahunan tayo. Tayo yung magsasabi sa kanila na come out of the Babylon. Yung mga aral na mali, kasama na doon yung araw ng Sabat, kasama na doon yung righteousness by faith,
kasama na yung immortality of the soul. No, kasi talagang ang sanlibutan ngayon ay nangangailangan ng pabalitang kagaya nung sa atin. Kasi marami sa kanila nag-iipon ng kayamanan sa lupa. Gusto natin na sila ay makapag-ipon din ng kayamanan sa lupa, sa langit, kagaya natin. At kung hindi tayo magkakaroon ng malasakit para sa kanila, sa ating pagbabudget, kaya nga sa ating stewardship department, aming pinopromote na tayo maging budgetarian. No? Budgetarian tayo. Mag-budget tayo. Bagamat meron din tayo mga pangangailangan, budgetan natin yun. Budgetan natin paminsan-minsan yung atin din namang tinatawag na mga wants, pero wag naman masyado. At saka yung needs ng mga others din. At syempre, wag natin kalilimutang mag-budget para sa Panginoon. Alam nyo na po yun, yung ating mga ikapo at mga handog. Pag hindi tayo marunong mag-budget, doon pa lang sa ating mga hinuhulugan, mga bayarin, ubus na agad ang ating pera. Paano pa tayo makapaglalaan para sa mga kaluluwang nag-aantay ng katotohanan na meron tayo? Good morning mga kapatid again. Nawa, ang mga mensaheng ito, ang panulat ng ating propetisa, ay matanim sa ating puso upang tayo ay patuloy na maging kabahagi ng kanyang gawain. At hindi niya naman tayo pagkukulangin, pagpapalain niya tayo sa iba't ibang kaparaanan. Magtapat lang tayo sa kanya at patuloy na ipalaganap ng merong kaseryosohan, merong pagmamadali, at merong katatagan ang tinatawag na panawagan. Salamat po. Salamat po, Pastor Richard. Amen po. So, meron po kayong reflection mga kapatid. Pwede po kayo mag-reflect. Oras natin ay 5. Sige po. Sister Nerissa? Amen po. Napakaganda po ng aral ng ating puting pastor. Malaki po talagang natutunan ko sa tungkol sa budgeting sa sa mga aral na mula pa po nung tayo mag-umpisa ng God First Morning tungkol sa stewardship. Napakalaki po ng impact talaga kasi dati lang po ako, sige. Ngayon po, sa awa ng Diyos at sa aral niya, talaga pong nakapagbigay po ng malaking tulong sa akin ang mga aral sa ating banal na salita ng Diyos. Maraming salamat po. Yun lamang po. Thank you po, Sister Nerissa Francisco. Amen po. Meron pa po ba mga kapatid? Reflection para po sa ating stewardship? Pastor Elven. Yes po. Yeah, balik ako ha. Opo, Pastor Jerry. Salamat kapatid, Pastor. Okay, dito po sa ating reading, ako po'y namamangha talaga at nakatutuwa na tayong lahat ay naririto na napapaalalahanan tayo ng ating ng ating banal na tungkulin bilang mga tinawag ng Panginoon sa kaliwanagan, mula sa pusikit na kadiliman ng wala pa tayong nalalaman tungkol sa katotohanan. At nakatutuwa na hindi lang basta katotohanan ang dala natin, kundi yung last day message, mga kapatid. Huwag niyo kalilimutan yun. We belong to a church with a mission. Ang mission natin ay makapartner tayo sa final mission ng Diyos bago matapos ang mundo, ay matawagan ang mga tao na kanilang ihanda ang kanilang sarili. Kasama natin siyempre sa nalalapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. So, ibig sabihin,
matatapos na ho ang mundong ito. Yun po yung magandang message natin, that we are in the age na kung saan ay hindi na ang panahon ng mas marami yung panahon sa sarili, kasi nag-iisip ng pauwi na sa langit, no? Yung pong advice o yung payo na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Sister White na ini-highlight po ni Pastor Richard kanina, ay atin pong tatagliin yon. Kasi mga kapatid, ang huling magiging pinakamabigat nating pakikipagbaka, kahit ngayon ay nakikita rin po siguro ninyo sa inyong sarili, yung pakikipagbaka sa ekonomiya ng buhay. Yung po bang kasi sabi sa Biblia, hindi sila makapagbibili at magbibili. Ano ho ang ibig sabihin nun? Darating po talagang panahon na ang kontrol sa bagay na ekonomiya ang magiging pakikipagbaka natin, mga kapatid. Ano ba, i-give up ba natin yung alam nating katotohanan at liwanag, pagmamahal sa ating Panginoon, para lang tayo ay makispend ng isang bagay na sa Kanya rin ang galing? So, ang sukatan, mga kapatid, talaga ay yung isasakripisyo natin ang lahat. Handa nating iwanan ang lahat. Makamtan lang natin si Kristo. Si Kristo na siyang nagbigay ng lahat sa atin bago tayo nagbigay. He gave first before we give Him first, no? So, yun po ang nag-uudyok sa atin. Kaya dito po sa huling pangungusap ni Sister White, ako'y na-impress. Tayo daw po ay tinatawagan magkaroon ng living faith. Living faith, mga kapatid. Living faith na kung saan ay nakikita sa pagmamahal. Ang ganda nung kanyang emphasis, yun po ay magkatugma, mga kapatid. May buhay tayong pananampalataya na nakikita sa ating pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi indifferent. Yung sinasabi niya po kanina, yung hindi manhid, kundi pagmamahal na mayroong pagmamalasakit sa kapwa para sila ay makarating din sa katotohanan na mayroon tayong hawak-hawak. Time will come, mga kapatid. Ang mundo ay matatapos na. At kung tayong lahat ay mayroong pagmamahal sa ating kapwa, hindi tayo mananatiling sa sarili lang nakatuon, kundi sa marami pang mga taong dapat na mapatdan ng mabuting balita. In a little way na tinuturo sa atin ng Panginoon araw-araw, put Him first in our income. First, mga kapatid, syempre, yung ating pong tithes, ibukod para sa mabilis na pangangaral ng pabalita sa buong mundo ng mga gumagamit ng tithe. Through that, ay makapag-send tayo ng maraming mga preachers ng Word of God at syempre yung ating combined offering plan na nakadisenyo para i-sustain ang pangangailangan ng local church. At the same time, simultaneously ay nasusustentuhan natin ang regional and global na mission at ang iba pang mga giving commitments natin. Dagdag na po natin yon para sa gayon ay yung ekonomiya ng langit ang umunlad, no? Yung concern na maipadala natin ang mabuting balita sa malayong dako upang maihanda ang maraming tao kasama natin sa second coming ng ating tagapagligtas. So Jesus is coming soon, mga kapatid. Let us have a living faith na ang ating pong basihan ay ang tunay at matingkad na pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa. Pagpalain tayo, mga kapatid, God first morning.
Salamat po, Amen Pastor po. Jerry. Amen. Ayan. So, maglaan din tayo para sa gawain ng Panginoon. Thank you po. Meron pa po ba mga kapatid? Brother Medvin, meron lang ako doon sa binanggit ni Pastor kanina, yung sinasabi niyang actually tatak po yung sisimbolan nun yung una niyang binanggit. Actually po yung tatak na doon, actually maganda po yung maunawaan natin yung tatak na binabanggit doon na ating pong tatanggapin. Kasi meron po tayong tatak bilang mga lingkod ng Panginoon, walang iba kundi yung Sabat. Kaya po sa ating paglilingkod, sa ating pong huling kapanahunan, nabanggit ni Pastor Jerry yung mangyayari na tayo po ay talagang susubukin ng lahat po natin sa buhay yung pagbibili. Tama po yan mga kapatid. Pero yung huli natin pong dapat na matayuan, yung sinasabing tatak na binabanggit po ng ating bunga ng speaker, na walang iba po yung tinutukoy nun kundi yung Sabat. Kasi po bakit po dyan tayo talaga haharap sa hukuman ng ating Panginoon kung tayo po ba ay talagang matatag sa kanya pong harapan. Kasi po yan po yung pinakabuod ng ating paglilingkod sa sanlibutan ito. Kaya po ang sabi nga po ay inyong ibahagi sa buong sanlibutan itong aking tatak na ito. Dahil po dyan tayo haharap. Kasi po bakit? Hanggang sa langit mga kapatid, yan po yung ating gagawin doon. Kaya nawa, huwag tayong manibago sa anumang darating ng ating buhay na o kaharapin. Kasi po lahat tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya po kung ating pong naalala na ang tatlong kaibigan na ito na si Shadrach, Meshach, Abednego, sinubok sila sa kanilang pananampalataya para po patunayan na ang ating Panginoon ay talagang February yun, di ba? ganoon din po sa atin nawa. Na sa paglalakbay natin, lagi nating isipin na ang Panginoon ay kasama natin at hindi na tayo pababayaan. Kaya ang lahat din po na ating pong pinapanungkala ay laging ibibigay ng Diyos kung handa tayong sumunod sa kanyang kalooban. Ayan po. Happy God bless. Thank you po, Kuya Romel. Ayan. So, bago tayo dumako sa Acts prayer, ay aking kong gustong basahin ang sinabi ni Brother Arthur Gakayan. Sabi niya dito, ang mundo ay matatapos, ngunit bago sana ako matapos magpahinga, ay maging kabahagi ako upang ibahagi ang misyon ng kaligtasan sa mga tao upang kung siya'y dumating kasama ako sa pagsalubong. Ay, so sama natin sa panalangin ng bawat isa mga kapatid na magkaroon din ng ganitong espiritu, no? Ganitong ugali o kaisipan na bago man lang magpahinga ay naging kabahagi sa gawain ng Panginoon. So tayo po ngayon ay si Pastor Barredo ay meron pong nais na ibahagi sa atin ngayong umaga. Pastor Jude. God first morning, Pastor Nelvin. First morning po sa lahat mga kapatid. Gusto ko lamang pong mag-share ng konting reflection sa bahagi po ng napakinggan po natin doon sa mensahe ni Pastor Richard Mendoza. Ito po mga kapatid ay isang mahalagang pabalita na pumupukaw sa ating mga buhay. Ito po ay isang panawagan sa mas masigasig na pagiging katiwala. Kung titingnan natin mga kapatid, ang mensaheng ito ay isang matinding panawagan ng Diyos sa atin bilang kanyang bayan. Ito po ay isang paalala na kung titingnan natin, ang mundo po ay nagiging pagbibigay sa atin ng isang hudyat na ito po ay malapit nang matapos. Kaya ito po ay isang babala na malinaw sa gitna natin. Kung titingnan natin, ito po ay tumutukoy tungkol sa pagsamba, sa halimaw at sa pagtanggap ng kanya pong tatak. Kaya dito mga kapatid ay malinaw na ang Diyos ay naghahanap po ng mga taong tapat, gising at masigasig sa paglilingkod. Ganito po kabigat ang babalang nakaatang sa mga sumusuway, sabi doon sa bahagi ng mensahe ni Pastor
Mendoza, doon po sa katotohanan. Binanggit po doon yung banal na sabat ng Diyos. Kaya sa bahaging ito, hindi po ba't nararapat lamang na tayo po ay magpakita ng mas malalim na kaseryosohan at banal na sigasig sa ating pong pamumuhay at paglilingkod, mga kapatid. Kaya dito, bilang mga katiwala ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay tinatanong ng isang mabigat na tanong ng katotohanan. Bakit tayo daw po ay nananatiling manhid, ang iba sa atin, nagiging makasarili at abala sa mga pansamantalang bagay. Kaya dito kung titingnan po natin, ang pagiging katiwala, mga kapatid, ay hindi lamang po sa usapin ng pagbibigay ng ikapo at handog. Ito po ay tanong din sa atin na saan daw po napupunta ang ating puso. Kapag ang ating oras, lakas at yaman ay inuubos natin para sa sariling kaginhawahan at kasiyahan, ngunit kakaunti ang naiambag natin para sa gawain ng Diyos, malinaw po, mga kapatid, na ipinapakita dito na mayroon pong problema sa ating pagiging katiwala. Kaya sa bahaging ito, mga kapatid, masakit mang marinig, ngunit totoo. Maraming mga tao ang ginagastos po yung kanilang pananalapi na ipinagkatiwala ng Diyos para sa kanilang sarili. Kaya, mga kapatid, kung titingnan natin, ang panawagan ay malinaw. Kailangan po natin, mga kapatid, na mabuhay na may pananampalataya. Isang pananampalataya na dapat po ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, at paglilinis ng kaluluwa. Ang tunay na pagiging katiwala, mga kapatid, ay bunga ng masigit na pananampalataya. Kapag po ang puso ay puno ng pag-ibig kay Kristo, hindi magiging mabigat ang magsakripisyo, mga kapatid, at tumulong sa gawain. Sa halip po ay magiging kagalakan na maglingkod, magbigay at makibahagi sa kanyang banal na gawain. Kaya, mga kapatid, ang mensaheng ito ay isang malalim na panawagan sa bawat isa sa atin. Katulad ng ating mga narinig na pag-aaral nung nakaraan, hindi man ho tayo binigyan ng kaloob na mangaral na magkaroon ng mahusay na pananalita. Pero hinihimok tayo ng makatotohanan ng salaysay na ito. Ang ating mga tinatangkilik ay gamitin ho natin sa pagpapalaganap ng gawain. Katulad ng binanggit ng ating Pangulo kanina, malaking bahagi ho, mga kapatid, na yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na ating mga yaman, maliit man ito o malaki, napakahalaga na bibigyan po natin ang puwang ito para sa gawain upang mas marami pang mga kaluluwa ang maakay at maihatid sa Panginoon. At upang sa ganun, mga kapatid, sa bahaging ito ay maibigay natin ang ating mga puso na may katapatan sa Diyos at magkaroon po tayo ng bahagi sa nalalapit at nagtatapos na gawain ng ating Panginoon. So, mga kapatid, harinawa yung mensaheng ito ni Pastor Richard ay patuloy na umakit sa ating mga puso na magtalaga, makisangkot sa kanya pong banal na gawain. Salamat po at pagpalain po tayong lahat. Salamat po, Pastor June Barredo. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating so sabi ni Pastor Jerry dito, 2 types of budgetary plan. God first, me first. Ang missional na tao ay sa God first budgetary plan. Amen. I am missional. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating silent prayer. Ayan. At tayo ay pangunahan ni Brother Donnie Lustre.
Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpapailan lang ng pagpupuri sa inyo. Pagluluwalhati sa inyong banal na pangalan. Kulang po, Panginoon, ang aming mga salita kung gaano kami ka-grateful. How we are really praising your name. Because you deserve to be praised, to be acknowledged, and to glorify. We also, Lord, na itinataas po namin ng aming mga sarili sa inyo sa pagpapakumbaba, sa pagtanggap, Panginoon, na kami po ay makasalanan at hindi karapat-dapat ng kahit ano paman. Humihingi kami, Panginoon, ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa pagmamalabis namin sa kalayaan na inyong ibinigay sa amin, sa pagpapabaya, Panginoon, sa mga dapat naming gawin, sa patuloy, Panginoon, ng kakulangan ng aming pananampalataya sa kabila ng mga ipinaparanas niyo mula pa noon hanggang ngayon. Katawarin kami, Panginoon. We indeed acknowledge our nothingness. But we are also grateful, Panginoon, dahil kayo ay hindi nagbabago. Ang inyong nature na mapagmahal, na long-suffering, na tunay na nagpapatawad sa aming mga pagkukulang, sa amin bilang mga pagpakasalanan. That's why, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat, Panginoon, sa mga pagtuturo, sa pagdidisiplina, sa mga pagpapala, sa pag-ibig, Panginoon. And in the same manner, kami, Panginoon, ay nagtataas ng mga hinaing sa inyo because we are dependent upon you as our Father. Specifically, Lord, we are praying for Pastor Nelvin Alabanza, Brother Victor Garcia, Pastor Archie Cabucos, Pastor John Vincent Moralda, Sister Azinet Varona, and Pastor Richard Mendoza. At iba pang ninyong mga anak, hindi lang po dito sa Central Luzon Provinces Mission, kundi sa NLPUM, sa bawat mission, sa bawat lugar, hanggang doon sa Global Church ng General Conference. Lord, we're lifting everyone under your mercy, under your grace. Alam niyo, Panginoon, at patid niyo ang mga kalagayan ng bawat isa. Aming idudulog sa inyong paanan, Panginoon, ang mga kabuhayan, ang mga kalusugan, ang mga relasyon, ang aming vibrant relationship with you. Tulungan kami, Panginoon, na mapanitili po namin ito. We're also praying, Lord, for the daily spiritual empowerment. Ito pong God First Morning at Missional Evening. Ipuin ang bawat puso ng inyong mga anak, ang mga bawat leaders, ang bawat kaanib ng inyong church dito po sa Central Luzon Provinces Mission, na tumutok po dito dahil ang laki ng kapapala. Bagamat mahirap, Panginoon, dahil kailangan naming magising ng maaga sa kabila ng aming maraming ginagawa buong maghapon hanggang minsan na maabot pa ng hating gabi. Yet you are giving us strength, Panginoon, unbelievably strength. You are giving us upang makaulayo kayo kasama ng inyong iba pang mga anak in learning more about your word and hearing wisdom na magiging gabay namin sa maghapong na inyong ipinagkatiwala sa amin. We also, Lord, praying for the CLPM HQ project na every family a builder.
Alam nyo ang dahilan bakit nais namin, Panginoon, na magkaroon ng building. Ito, Panginoon, ay para mapurihan kayo. Makita, Panginoon, ng mga tao na kayo ay ang aming great provider. Upang magamit ang mga facilities na ito sa ikatatapos na inyong gawain. Na maging efficient kami, Panginoon, na instead of renting sa iba't ibang mga lugar, ay magkakaroon po kami dito na ma-well-manage ang inyong kaperahan, Panginoon. Lord, we are praying na lalo pa hong dumami ang magtumulong na pamilya na maging co-builder sa pagpapatayo nito. We're also praying, Lord, for the first 100 days goal ng CLPM. Tulungan ang bawat isa na makatulong na maabot po ito. Ganyan din po ang church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan. At iba po mga panalangin, mga supplication na nais itaas sa inyo, Panginoon. Hindi man ito maihayag, ito man ay personal. Alam nyo at patid nyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na hindi po malit ang inyong tenga upang madinig ang bawat hinaing ng aming mga puso. At hindi maiksi ang inyong kamay upang abutin ito, Panginoon. Dahil ito po ang inyong likas na talagang kayo po ay generous in giving and answering our prayers. Also, Lord, may mga kalusugan or health issues ang inyong mga anak. May mga nakalista po dito. I'll just mention their names. But I don't want to mention anumang mga illness, Panginoon, so that they won't be discouraged, but they'll be encouraged na you are hearing their requests in healing, Panginoon, ng mga nahihirapan pong mga sufferings. Si kapatid na Cristina Aguilar, si Pura Sirik Cabukos, Panginoon, si Chriser Cabukos, si Archie Cabukos, si James Cahobe, Norberto Serafin, si Mateo Bobiles, si JB Pulbosa, June Martin, Alice Bermejo, Elion La Rosa, Ray Uel Merioles, si Marcos Del Rosario, Irene Cablizo Lombrino, Benhor Agudes, Tess Ed Kibal, Danilo Esguera, Gina Santos, Tatay Cesar San Pedro, Kathleen Gutierrez, Julius Kian Presentacion. At ang iba pa ninyong mga anak, Panginoon, na meron pong nararanasan na physical illness dala ng iba't ibang mga disease. Panginoon, kayo po ang aming dakilang manggagamot. Kayo po ang magpapagaling ng anumang mga karamdaman. Gamitin, Panginoon, ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga kinakain, ang mga iniinom, ang mga gamot, ang pakikiramay ng mga mahal nila sa buhay, Panginoon, na kasama po nila, na tumutulong upang magkaroon ng kagalingan. Gamitin ang bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang inyong kalooban ang siyang mangyayari, because you know what is best for everyone. And in the same manner, itinataas po namin ang bawat isa, Panginoon. Ang kabuhayan, ang relasyon, Panginoon, ng bawat isa. Tulungan na kapagpatawad upang ang dapat na relasyon na manumbalik ay magkaroon ng reconciliation. Lord, we have so much to tell you, to request sa inyo, Panginoon. But we are assured na bago man namin hilingin, itaas ito, ay meron na po kayo nakahandang kasagutan. Because that is your nature, na even before we ask, you already offered your answers to our prayer. We're really grateful, Panginoon, na we have a Father na we can depend upon.
na aming inaasahan because you are such a loving Father. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, amen. 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 Salamat po, Brother Donnie. Ating pong patuloy suportahan ang ating pong headquarters. Amen. Para po sa ating promotion, ang ating headquarters project video. Ay, sandali lang po. Sige po kayo, Well. Okay. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. 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 In closing song, Katiwalang Tapat. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput handog
talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa kanya wala si Pastor Richard. Ano po? So tayo po ay manalangin mga kapatid. Kahanga-hanga kayo o Diyos na dapat po kayong purihin, sambahin ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa pagbibigay ng opportunity upang ang bawat isa ay makabahagi sa inyo pong nagtatapos na gawain. Salamat o Diyos sa lahat po ng aming mga natutunan, mga nabasa sa banal na kasulatan. Ito ay maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy niyo pong pagpalain. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Chant po Ating tayo. pong chanting. Okay. Amen. Amen. Chanting po tayo. Amen. Morning, Gary. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we angels messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, preaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Pastor Joey. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, mangagpakasaktal kayo, mga aliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Po sa lahat ng participants. Amen. Bless po sa inyo pong lahat mga kapatid. Good morning Amen. po. Yan po ang ating mga guest speakers sa paparating. Yes. Good Ayan. morning po. Naabangan po natin yan.
Mag-exercise tayo tuwing umaga. Good morning sa Tuwing umaga. Tara po, takbo na tayo. Tuwing umaga. Po natin, Pastor Nelvin. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Narito niya hindi natin sa Upang ang katawan ay sumigla. patuloy na pati ng ating mga leaders ng church. Yes po. Morning everyone. Good morning. So ito po yung ating mga speakers sa susunod na mga araw. Good morning. Bukas po si Pastor Claro Vicente. Pastor Claro Vicente bukas. Pastor Claro. Sige. Good morning po. Good morning po. Galaw. Share po ng link. Galaw lang po. Nang di pumanaw. Walking na, Pastor Jerry. Tara na po, takbo na tayo. Delikado yan, delikado. Bye. Bye. Morning. Bye-bye. Good morning. Good morning everyone. Besani, ang dami mong bigot. Melvin Gaging. Sister Irma. Tara na. Good morning, Brother Johnny. Takbo na, maginaw po. Edron. Good morning. Good morning sa lahat. Sa Brother Johnny, hindi ako naka-on camera. Bless everyone. Thank you, Brother Johnny. Donny Deuce. morning po, Kuya Donnie, Coach Johnny. Morning, Brother Carlos, Salamat Sister Irma. prayer, Brother Johnny. Salamat po. Morning. God bless po. Yes, mamaya. Wag na po. Okay po, at yan ang ating God First Morning Devotional. Patuloy na tayo ay pinagpala ng Panginoon sa umaga nito. Malamig ang umaga, ngunit tayo ay patuloy na tumutok, nakinig, na bless sa umaga nito. God First Morning po sa ating lahat.